hallelujah. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. At itutuloy po natin yung ating nahintong pagtuturo nung ako'y nagturo. At sa mabilis na pamamaraan, pipilitin po nating mayari ito kaugnay ng pagtalima sa Diyos. Sabihin mo nga, pagsunod sa Diyos. Obedience. Obedience. Dalawang gabi ang nakararaan, habang nakikinig sa mga sinasabi ng Diyos, anak, hindi lang obedience. Tell them they need total obedience. Not partial, not just obedience, total obedience. Hallelujah. Tayo pa'y manalangin. Diyos na makapangyarihan, Abba, Father, salamat po at sa umagang ito'y muli magkakatipon kami at nagkakatipon nga po sa umagang ito ang iyong mga anak. Maging mga kapatid namin na nasa live stream and those who will be watching after, daluyan sila ng pagpapala. Kung mayroong may sakit, Lord, dumalo yung kagalingan. Kung mayroong nababagabag, bigyan ng kapayapaan. Kung mayroong financially ill or in scarcity or in deep poverty, ngayon din, Lord, sa pagsunod nila, sa pagtalima, dadalo yung kasaganaan. Sapagkat yun ang pangako mo, Lord, and we claim that is your writ of promise. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prosper. Kasulatan po yon na nagdeklara sa mga tumatalima sa iyo. Not just those who read the word, but those who obey you, Lord, in total obedience to your word, O God. Sapagkat yun po'y gantimpala. Yun po ay kaloob. Yun po ay pamana sa mga pinagpala mo. Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, sapagkat sa pamamagitan niya ay lumalapit kami sa iyo sa umagang ito. Wika po niya, ako ang daan, buhay at katotohanan at walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Lord, lumalapit ko po kami ngayon sa iyong trono, sa iyong luklukan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan niya, inaangkin namin ang pagtuturo mo. Ang Espiritu Santo na ipinadala mo, Panginoon, ang siyang magtuturo at magpapaalala ng lahat ng bagay tungkol sa iyo, upang kami makasunod, upang kami makatalima, upang kami makagabay. Hallelujah. Siya nga po, sang-ayon sa iyong panuntunan. O Diyos na makapangyarihan, sa umagang ito, turuan mo kami at tulungan mo kami na maunawaan. Ibukas ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Panginoon, upang yung maikling sandali ng pagtitipon namin ay maging napakahulugan. Makita po namin na ang salita mo po'y buhay. Sapagkat ikaw ang may wika, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Lord, let there be life. Let there be the power of the Holy Ghost over every one of us, O Lord. Hallelujah. Sapagkat ikaw ang Diyos, ang makapangyarihan. At sa iyo po lahat ng kapurihan. At ang gabay, aming tatanggapin ngayon, ang pagtuturo, aming pong iingatan, sapagkat ito'y aming buhay. Take fast soul of instruction, let her not go. Sabi mo pa, keep her, for she is thy life. Yung pong utos mo, yung pong panuntunan mo, wag namin bitawan, aming ingatan, aming pakamahalin, sapagkat ito'y buhay. Dalangin po namin sa umagang ito, total obedience. Be granted to everyone, O Lord,
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And everybody say, Amen! 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 Yung pinakamalakas na palakpak kay Yahweh. Yung pong pinakamalakas na palakpak kay Yahweh. Yung pong sa dugo mo ngayon, hallelujah, itadaloy ng mabilis sapagkat pumapalakpak ka kay Yahweh. Oh, ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay. Sabi po ng awit 47, clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Say hallelujah! 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 Amen. 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 Glory to God. Kala nyo, tapos na yung pagpupuri kanina, no? Sa pagkayari ni Pastor John, meron pa pala. Taas nga ang kamay. Dalawang kamay sa langit. Lord, naririto po kami. Sumusuko sa iyo. Dalawin mo ang iyong mga lingkod, ang aming mga mahal sa buhay. Nasaan man sila, makasama namin ngayon, in Jesus' name. Amen. Sige, sabihin mo yung pangalan ng gusto mong makasama. 1, 3, 7, 12. Sabihin mo lahat ng gusto mong makasama. Amen. Hallelujah. At ingatan mo sila. Glory! Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige po. Tayo ba'y makakaupo na? Sabi po ng isang mangaral, marami mga Kristiyano nakikipag-usap sa Diyos. At lahat halos ng tao lumalapit sa Diyos. Sa isip. Not with their lips. Not with their heart. Ulitin ko po, sa isip. Marami rin sa Miracle Maker Ministries nakikipag-usap sa Diyos sa isip. Sumigaw ka nga, Lord! Sumigaw ka ng malakas, Lord! Narito po ako! Narito po ako! Narito po ako! Tapos may kami mo, magpa-check ka ng attendance, narito po ako! Amen. Eh si Brother John, nasa taas tumitingin. Nakita niyo ba yun? Nasa jet fighter, ha? May missile yun. Pagka hindi kayo pumunta, i-release yung missile noon. Nakita niyo ba yun? Kaya manda kayo. Pag nakikipag-usap ka, ibig sabihin, you are speaking with mouth open wide. Kami pong mag-asawa, kami lang naman dalawa sa bahay, nagbibiroan. Pag may gusto siya, alam ko yon. Pero ang feeling ko, sabihin mo. Sinasabi niya. At kung may sasabihin ako at gusto niya, sinasabi niya. Otherwise, hindi pwedeng magsenyasan lang tayo. Dapat, sa Diyos, nagsasalita tayo. Amen! Sino naka-receive nung meron akong pinadalang ilan nung gathering sa prayer. Alam mo kung pinanood niyo yun? Sabi niya, when you pray to God, pray as if you are talking to God. Out of the abundance of heart, sabi po ng Panginoong Yesus, mouth speak. Out of the abundance of heart, mouth speak. Kaya kung gusto mong purihin ng Diyos, you say,
praises to God, not in your mind. Not in your mind. Otherwise, alam naman natin, alam ng Diyos yan. Sapagkat sa Hebrew chapter 4 verse 12, alam niya yung intent of our heart because He is a discerner of thoughts. Pero yun lang, you have to speak up to God. Sabihin mo nga, amen. Kung agree ka, magsasalita ka. Kung ayaw mo, okay lang yun. But you have to speak and to talk to God. Hallelujah. Wag po tayo masanay ng senyas-senyas lang sa Diyos. Lahat ng itinala sa Biblia at tumanggap, tumalima, nakipag-usap sa Diyos. Si Cain, nakipag-usap sa Diyos, nangatwiran pa. Tagapag-ingat ba ako ng aking kapatid? Hinahanap yung kanyang kapatid. Sapagkat, pakinggan nyo, sabi ng Diyos, si Abel dumaing sa Diyos. Pakinggan nyo mabuti at basahin natin. Si Abel nakipag-usap sa Diyos. Patay na. Kaya hinanap kay Cain. Nakikipagtalastasan sa Diyos. Sapagkat siya Diyos ng mga buhay. Sa Kanya si Abel ay buhay. Bagamat yung kanyang human body, the physical body is buried beneath the earth. Pero buhay sa Diyos. Pansinin nyo nasa kasulatan. Si Abraham na pinangakuan sa paningin at pananaw at sa Biblia, buhay. Si Isaac, si Jacob, at ang sabi ng Biblia, siya ay Diyos ng mga buhay. Amen! And they need to obey God. Glory. Sumusunod ba sila sa Diyos? Nang yung nasa ilalim na naghihirap, dumaing kay Amang Abraham. Nakita niya doon sa itaas, Abraham, Amang Abraham, pwede bang utusan mo si Lazaro, daw man lamang yung kanyang dariri sapagkat napakainit dito, matinding uho ko. Anong sagot ni Abraham? Hindi pwede. Saan galing yun? Atas ng Diyos. Pwede ba isugo mo si Lazaro sa mga kapatid ko sapagkat marami pa akong kapatid? Anong sabi ni Abraham? Meron silang kasulatan. Meron silang kaparaanan upang marinig ang tinig ng Diyos. Kanino nang galing? Sa Diyos. Sino yung sumunod? Si Abraham. Matagal nang patay sa lupa, pero buhay at sumusunod sa Diyos. Amen! Hallelujah! Luwalhati sa Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan, akala ko nagsisimula na si Pastor. Ang ating pag-uusapan, piliin mo ang buhay upang, sabi diyan sa Tagalog, maibig mo ang Panginoong Diyos at sundin ang kanyang tinig. Anyan po ba kayo? Mahaba po ito, pero pipilitin kong mayari sa maikling paghahayag.
Kapatid, yung pinag-usapan natin, yung herald na yan, ay ibig sabihin po ay yun yung proclamation. Ito yung evangel, ito yung headline, ito yung bulletin. At sabi po natin noong isang linggo, ang pagsunod ay pagtalima, bringing self under subjection, yung talagang pasasakop ka. Amen. Nagpapasakop ka. At sa talatang ating nabasa, sabi diyan, obey His voice. Sabi mo, I will obey His voice. Ito po'y choice. Pinipili. Nasa iyo yan, sapagkat ang sabi, choose life. Choose life. Total obedience, mga pinagpala, is a must. Kailangan. Kaya lend me your ear for a while. In less than an hour, lend me your eyes. Hallelujah. Your time. Just less than an hour. At sasabihin mo sa sarili mo mamaya, magbibigay na ako ng mahabang oras sa Diyos. Amen. Kapatid, yung kabaligtaran ng obedience ay disobedience. Ibig pa sabihin, ito po'y contrast, ito'y opposite, ito'y contrary dun sa pagsunod. Kaya kung hindi ka susunod, meron po ako isang halimbawa sa di pagsunod. Yung pong nagmamaneho, lalo na yung automatic transmission. Dalawa lang naman ang major na bahagi nito. Isang reverse, isang forward. Yung mga manual, mula sa first gear, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, although sa automatic, meron din yon, depende sa speed. Pero dalawa. Pag nilagay mo sa forward, tatapakan mo, habang tinatapakan mo, bumibilis ka, bumibilis. Ganun yung total obedience. Tumatakbo, paabante. Yung disobedience, hihinto ka, pupunta ka sa reverse, paatras ang sasakyan mo. Paatras ang sasakyan mo. Kaya pag ikaw ay hindi sumunod, paatras ang lakad mo. Pastor, mayroon man lumalakad ng paatras. Yung bang pagka natatakot, takbo ng takbo, pero nandun din siya sa kinatatayuan niya. Di ba maraming nagpapatotoo sa takot, tumatakbo siya pero hindi siya makalayo, lalo na kung nakikita niya lumulutang. Naranasan ko yun. Pagtingin ko sa rearview mirror, meron lumulutang sa likuran ng sasakyan ko. Pagbaba ko, sa pagkasusundin ko, yung dinaanan ko, nandun pa rin. Hindi ako makatawag. At naramdaman niya, lumabas, bakit? Bilisan mo! Not once, but 3 times. Yun din. Kaya ang mga demonyo nakapaligid. Nag-ingat ka. Nandyan lang sila. Hallelujah. Bibilisan ko po, sa Deuteronomy 30 verse 19, yung binasa natin kanina, naka-post po riyan, sabi po, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. Pakinggan mo mabuti, ano? Wala po riyan, hindi naka-post. Buksan mo na lang yung Biblia mo. Life and death. Blessings and
cursing. Therefore, sabi diyan, choose life, that both thou and thy seed live. 20, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life. Hallelujah. And the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give them. Deuteronomy 30, verse 19-20. Yun ang mga naglilista po. At nais ko pong makita natin, sa plate number 2, anak, we are given, hallelujah, the freedom to choose. Freedom to choose. Ano po ba yung gusto mo? Freedom to choose. Madali lang yun. Nung nag-aaral ako, gustong-gusto ko yung multiple choice. Ando na lahat pipiliin mo lang. Kaya lang, kung mamali ka ng pili, X ka rin. Pero ngayon, pinamimili ka, buhay o kamatayan. Pagpapala o sumpa. Forward or reverse. Yung kay Brother Caleb, hindi nag-reverse. Pinreno lang. Nauna siya ron sa kanyang bisikleta. Ganon din yun. Pagka biglang huminto, hindi ka abante. Hindi ka rin naatras. Ang tawag doon, Brother Caleb, sumemplang ako, Pastor. May vivid example po ng pagsunod. Hallelujah. In plate number 3, sabi po dyan, look! Verse 11 of Deuteronomy 11, 26-28. Hindi po verse 11, verse 26-28. Deuteronomy 11. Sabi po niya, look, today I am giving you the choice. Mamimili ka talaga, no? Between a blessing and a curse. You will be blessed if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. Ulitin ko pa, I am giving you the choice between a blessing and a curse. You will be blessed if you obey the commands of the Lord, your God, that I am giving you today. In verse 28, sa bahay nyo na lang po basahin. Obedience, kapatid, ay mayroong isang vivid example, si Noah. Noah obeyed God. Otherwise, kung hindi sa sumunod, walang nag-repopulate ng earth. Wala tayo. Kung hindi siya sumunod. Kaya dapat makita natin, if we will obey God, total, yung lineage natin, pagpapalain ng Diyos. Dadaluyan ng mga pangako ng Diyos. Kasama mo o hindi mo kasama, nasa ibang bansa, yet the blessings will follow them. Amen. Si Noah tumalima. At kinilala siya ng Biblia, the shining example of virtue and a preacher of righteousness. Yung ginawa niya, hindi po pangkaraniwan. Yung napanood nyo, ako pinapanood ko lang once, yung Titanic. Sabi po ng naglalarawan, yung laki ng ginawang arko ni Noah, kasi laki ng Titanic. Hindi ko rin po alam kung ano haba nun, anong lapad nun, anong taas nun. Pero kasi laki ng Titanic. At hindi po ito tumatakbo, ito'y lumutang lang.
Hindi naman niya kinakailangan mag-travel. Ano? Kinakailangan na i-preserve niya yung lahing gustong iligtas ng Diyos. Alam niyo po, sabi ng mga scholars, yung ginawang yon ni Noah can handle thousands of people. Kulang pa yun, na-occupy ng mga hayop na dala niya, meron para sa mga tatalima sa pangangaral niya. Because while building the ark, nangangaral si Apo Noah. Kaya mangaral ka nang may kasama ka sa arko. Isa para kay Kristo, amen. Para paglutang mo, lulutang ba ako, Pastor? Sabi po ni Brother John, kasama niyang lilipad. Hallelujah, sapagkat makakatagpo mo ang Panginoong Hesus pagbalik niya rito doon sa alapaap. Amen! Sa alapaap. Kaya tumalima ka para ikaw ay kuhanin. Ang salita pong yun ay caught up sa wikang, di ko alam kung ano yung salitang yun, rapturo, sa Ingles, rapture. Kung hindi mo pa alam ang rapture, magsaliksi ka na ngayon. Sapagkat tanging mga sumusunod lamang ang kukuhanin doon. Glory to God! Background lang po, nung nakaraan, pinag-usapan natin, sabi po ng Isaiah 1, verse 19 and 20. Nung po ay yung 1:19 lamang, pero isinama ko na po yung 20 ngayon. If ye be willing and obedient, bukas mo yung Biblia mo. Sige, kahit na smartphone. Ayaw mo naman talaga magdala ng Bible. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Pag sinabi pong good of the land, pinakamagandang pagkain, pinakamagandang bagay, pinakamagandang pagpapala ng Diyos. And verse 20, but if you refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword for the mouth of the Lord. So willingness to obey is rewarding, and to receive the blessing, you have to obey God. Kanina ang paalala ng Diyos, total obedience. Gusto ko po makita lamang natin in plate number 5, mayroon pong reverse dyan na ipinakita ko para lang makita natin na mayroon pong kabaligtaran kung ayaw mo. Mamimili ka. You have to select the best answer. Choose your choice. Tama ba yung English ko? Mga pinagpala, yung mga guro, no? Choose the choice. Choice the choose. Sorry po sa mga kasama sa live stream. Mga maling comprehension. Obedience. Taas mo nga yung kamay mo. I like that. Sige, mataas. Lord, help me to obey. Totally. Amen. Ang kabaligtaran po, antonym, disobedience. Sabihin mo, hindi ako yun. Wala rito noon. Number 2, blessings. Anong kabaligtaran ng blessing? Curse. Anong gusto mo? Ilakas mo. Anong gusto mo? Blessing. Dahil gusto mo ng blessing, you have to obey. Amen. Sabihin mo mula ngayon, susunod ako. Glory. Number 3, prosperity. Prosperity. Sabihin mo nga, prosperity. Ang kabaligtaran, ayaw mo yun. Kaya kung ikaw ay nasa, nako, pastor, parang alamang paglukso, patay.
Ayaw mo yun. Parang manok, pastor. Isang kahig. Isang tuka. Ayaw mo yun. Ang gusto mo, prosperity. Pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Psalm chapter 1 verse 3, kukot ko lang po, buksan nyo na lang ang inyong mga Biblia sa bahay. He shall be like a tree. Yun yung mga pinagpala. Planted in the riverbed, whose leaf withers not, who gives forth fruit in its season, and whatsoever he doeth shall prosper. Ang condition dyan, verse 2, but his delight is in the law, and in the law of the Lord he meditates day and night. Anong sikreto para ikaw ay mag-prosper? Babad sa salita ng Diyos. Amen? Babad sa pakikipagtalastasan sa Diyos. Ano mang oras, when God is calling you to pray, ibig po sabihin, makikipagtalastasan ka sa Diyos. Hindi lang magsasalita ka, makikinig ka sa Diyos. Open your senses to God, and you will receive the blessings. Obedience, blessings, prosperity. Ika-4, balik ulit tayo sa plate number 5, anak. Ika-4, success. Hallelujah. Ang kabaligtaran, failure. Wala po eh. Hindi po ako makakita ng trabaho. Saan ka ba naghahanap? Sa dyaryo po. Doon po sa announcement sa TikTok, baka may nangangailangan po ng artista. Artistahin po kasi ako. Kapatid, if you are looking in the wrong direction, you will never find what God promised you. Humanap ka sa sinasabi ng Diyos. At ang sabi ng Deuteronomio 28 verse 1 to 14, hahabulin ka. Mag-overtake sa iyo. Amen? At lahat ng gagawin mo, pagpapalain ng Diyos, unahin mo, sabi po lagi ni Ate Grace, Matthew 6 verse 33, seek ye first, seek ye first, seek ye first. Uulit-ulitin nyo yun, the kingdom of God. Pastor, nakakatamad naman maglinis sa church, ang laki-laki. Wala naman akong bayad eh. Maglinis ka para pagpalain ka ng Diyos. Amen. Do your part to God and He will do His part over you. Glory to God. At ang sabi ng Diyos, ang mga manggagawa may karapatang kaupahan. Not from man, but from God. Sabi ko nga nung Biyernes, God is looking for a volunteer. Willing ka ba mag-volunteer? Magbo-volunteer din ng Diyos sa pagpapala sa iyo. If you are willing and obedient, sabi po ng sinabi kanina sa Isaiah 1, if you will be willing and obedient, ye shall eat the fruit of the land. Glory! Strength, anong kabaligtaran? Weakness. Whew. Hallelujah! They that wait upon the Lord shall renew their strength. Sabi po ng Biblia. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint, for they that wait upon the Lord shall renew their strength. Naghihintay ka ba sa Panginoon? Habang nananalangin ka, naghihintay ka ba ng katugunan sa Diyos?
Naghihintay ka ba ng direksyon sa Diyos? Naghihintay ka ba ng utos ng Diyos? Naghihintay ka ba ng, ay nako, wala naman. Kasi nga, si Juan Tamad, humiga doon sa ilalim ng puno ng bayabas. Walang bumagsak na bayabas. Kasi nga walang ibon na kumakain ng oras na yon. Kung meron, babagsak. Kaya lang ang babagsak, yung tira ng uod. Kaya kung gaganyan ka lang, hindi ka kay kilos ayon sa sinasabi ng Diyos. Lahat ng kabaligtaran. Disobedience, curse, poverty, failure, weakness, death is after you. Sabi po ng Isaiah 1 verse 20. Sabi po ng mga binasa natin sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 11, Kabanata 30, kung ikaw ay hindi tatalima, tatanggapin mo. Kabaligtaran. Sa sasakyan, reverse. Reverse, paatras. Pag nagpreno, kamukha nung nahawakan preno, pangharap na bisikleta, nauna si Brother Caleb. Pag po kayo mag-alala, hindi lang si Brother Caleb ang nakakamali sa gano'n. Marami. Marami. Buti na lang nung panahon namin, ang preno ng bisikleta, hindi sa kamay. Sino mabot ng preno, hindi sa kamay, sa paa. Yun ang panahon namin Pagka gusto mo magpreno, hihinto mo lang. Ngayon hindi, kaliwat kanan. Di ba? At kung motorsiklo naman, yung isa sa clutch, yung isa sa preno, kung hindi naman pantay yung cable mo, babaliktad ka rin. Kailangan maganda yung preno mo. Pinagpala, dapat alam mo. Amen. Glory. Nais kong malaman mo, the obedient can have the greatness of God. Ano yung greatness ng Diyos? Una, langit. Sabihin mo nga, langit. Gusto ko yon. Dapat, sabi po madalas, walang bahid. Dungis. Sa SOL, maganda, nandun lahat yung steps, yung proseso. Kaya nga lang, nabilisan yata kay Brother Caleb kanina, Mabilis talaga. Ako man nabilisan At naghinay-hinay doon sa mga dumalo ng pag-aaral, nakuha nyo ba naman? Kung hindi, punta kayo kay Ate Eunice, singin nyo, magbigay lang kayo ng flash drive, ibibigay sa inyo. Pwede ba yan, Ate Eunice? Lahat ng teaching, meron. At yung akin, pwede nyo rin kuhanin dyan. Kulang naman yung naririnig nyo Marami pong hindi na ilalahad, pero doon po, kompleto yung teaching. Heaven! Pag sumunod ka. Health and wellness! Pag sumunod ka. Success and prosperity! Pag sumunod ka. The greatness of God belongs to you. Nandyan po ba kayo? Nandyan po ba kayo? Ano po ba yung masunurin? Yun po ay mayroong hallelujah, consecrated heart. Sa Diyos lang yan. Empty of fear and filled with His love. Pasado ka ron. Nais kong makita mo, ang masunurin, tingnan mo yung katabi mo, siya yun. Siya yun. Sapagkat kung di sa masunurin, wala siya rito. Amen. Sinunod niya yung Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag niyong kalimutan, huwag niyong tatalikdan, huwag niyong iiwanan ang pagtitipon. Kaya sumunod. Amen. Ang masunurin o tumalima ay kinalulugdan ng Panginoon. And I believe greater, hallelujah, than one can imagine. Spiritually, physically,
materially, financially, supernatural and extraordinary supply of your needs, the miracles of God. At higit sa lahat, hallelujah, Luke chapter 10 verse 20. Lista mo yung Luke chapter 10 verse 20. Hindi ko na po inilagay. Pero napakaganda po sapagkat ang bilis ng kapatid Eunice. Thank you, ate. Ang pangalan mo nakasulat sa langit. Amen! Napakaganda ng gantimpala ng Diyos. Sabihin mo, gagawin ko na po ngayon. Susundin ko na po ngayon. Yung po nakaraan ay nagbigay tayo ng ilang halimbawa, nakadalawa yata tayo, at nais ko pong ibalik lang yon. Halimbawa po, just for our consideration. Romans chapter 12, verse 1 and 2, when you adhere to God, ibig sabihin, tumalima ka sa Diyos, yan po isang bahagi ng pagsunod. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may know what is the good, acceptable, and perfect will of God. Amen. Kaya, kung hindi ka sasang-ayon sa mundo, alam niyo po, sa mga giyera, meron silang tinatawag na prisoners of war. Maraming Kristiyano, prisoners of war. To replace, prisoners of the word. Kasi hanggang ngayon, nakakulong tayo sa mundo. Be not conformed to this world. Huwag kang sumang-ayon sa kanila. Pastor, yan ang ginagawa nila. Ano bang gusto ng Diyos sa'yo? Sa pag-aaral ng SOL, napakagandang tingnan po, pati yung pamamaraan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kung makikita mo, lahat sila may isang layunin, the Father, Son, and the Holy Ghost, to bring you to a holy life. Sanctified. Hallelujah! But if you are in the Word, prisoners of the Word, hindi prisoners of war. Bagamat maraming Kristiyano prisoners of war. Kasi yung labanan in the heavenlies, hindi natin nakikita, pero ang utos ng Diyos, Ephesians chapter 6, isuot mo ang iyong armor. Helmet of salvation. Ako, masakit yata pagkakahawak sa ulo ko. Helmet naman kasi yun. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, girdle of truth, sandal for the gospel, the shield of faith, and the sword of the Spirit. Ginagamit nyo ba lahat yun? Pag hindi nyo ginagamit yun, magiging prisoners of war ka kasi labanan. Sa mundo ngayon, hindi prisoners of war. Unseen kasi yun. Prisoners of the word. POW rin. Prisoners of the word. Kaya ang sabi ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya magbago ka. Sabihin mo sa katabi mo, nagbago na ako. Pag malaki mo, nagbago na ako. Amen. Yung sumunod po ay having the specifics. Ano po ba sinasabi ng Diyos? Psalm chapter 19, verse 10, part B hanggang 11. Number 3, obedience, which is similar to adherence, yun nauna, and commitment. At ito po'y kinakailangan gawin natin sapagkat kung gusto mo ng katugunan ng Diyos, ulitin ko po, kung gusto mo ng katugunan ng Diyos, sumang-ayon ka sa Diyos at sa salita ng Diyos. Pastor,
Inutos ba yan ng Diyos? John 15:7, pakipost mo nga anak, nako, napakaganda nun. Dapat lahat tayo diyan nakatuon. Ngayon, at sa marami pang talata ng Biblia. If ye abide in me, tumatalima ka sa akin, sumusunod ka, sang-ayon ka, and my words abide in you. Gumagalaw ka ba? Naghahanap ka ba? Kumikilos ka ba? Sang-ayon sa salita ng Diyos? Sa patnubay ng salita ng Panginoon? Ang sabi niyan, ye shall ask what you will. Ye shall ask what you will. Si pastor naman, sumisigaw na yan. Naririnig ko naman yan. Ang talas ko nga, basahin niya. Naintindihan mo ba? Ye shall ask what you will. Ang kasunod, ilakas mo nga. Amen! Salamat, Nanay Esther. Natalo mo sila lahat. Ye shall ask what you will and lakasan natin sapagkat yan ang pangako ng Diyos sa atin. Amen! Ye shall ask what you will. Amen! Sabi po natin kanina, wag nang nasa isip. Bagamat nakikita ng Diyos yun. Yung nanay ni Samuel, si Hana, akala nga ni Propeta Eli, lasing. Bumubuka yung bibig, wala naman siyang naririnig na salita. Ang hinihingi pala, sapagkat akala ni Eli, lasing, humihingi pala ng anak. Sino nanghingi ng anak? Marami na po, ako po'y 6 eh. Sino nanghingi ng anak? Apo. Sabihin mo kay Yahweh, lahat ay mangyayari. Amen. Number 3, obedience. Number 4, maganda po makita natin. Jeremiah 7:23, tutuloy-tuloy ko po. But this thing I did command them, listen to and obey my voice, and I will be your God, and you shall be my people. Hallelujah. Glory to God. Jeremiah 7:23. Amen. Ito po'y pre-choice. Kanina, di ba sabi natin, freedom of choice. Malaya. Napakaganda po, Romans chapter 6, verse 16. Plate number 14, anak. Romans 6:16. Kung kanino ka raw po tumatalima, dun ka. Malaya ka. Ang sabi po dyan ni Pablo, know ye not to whom ye yield yourselves servants to obey? His servants you are whom ye obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness. Kaya kung tatalima ka sa kasalanan, Pastor, sino ba magsasabing kasalanan yan? Sabi po ng Biblia, kung alam mong mabutit hindi mo ginawa, sa'yo kasalanan yan. Madali lang naman i-identify ang kasalanan eh. Kung alam mong mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan. Ibig sabihin, you disobey God. Sapagkat lahat ng sinabi ng Diyos, mabuti. Failure to obey God is sin. Kaya lang, may reward. Hallelujah. Gusto ko lang makita natin, may isang nagkasala ng disobedience. And it ran through the generations of people. Romans chapter 5 verse 9 in plate number 15, anak. For as one man's disobedience, many were made sinners. Dahil kay Adan. So by the obedience of one, ng Panginoong Jesus, many shall be made righteous. Sino pa ba example ng obedience? Si Jesus. Obedient from the beginning. Even from the day of creation. Hanggang ngayon, tumatalima ang Panginoon. Sino po ba titingnan natin? Si Jesus, sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 2.
Si Jesus, the author and the finisher of our faith. Ano po bang mga gantimpala? Marami, pero ibibigay ko lang po ilang gantimpala at napakaganda. Tingnan mo. In John chapter 2 verse 5, sabi po ng ina ni Jesus sa mga katulong, ano man ang sabihin niya, gawin niyo! Sinabi ba ni Mary, ang sasabihin ko, gagawin niyo? No! Sinabi ba ni Mary, gumawa kayo ng ganito, mangyayari? No! Ang sabi ni Maria, revered by many, anuman ang sabihin niya. Sinong tinutukoy? Si Jesus. Kaya lahat ng sinasabi ni Jesus, sundin mo. Hallelujah. Amen. Genesis to Revelation, gawin mo. Lahat po ba ng kasalanan gagawin ko? Hindi. Gawin mo yung pagbabago. Sabi po ng isang dati ay nung bago ako mananampalataya, hindi ko alam kung anong kanyang tinatayuan. Hindi lahat ng nasa Biblia tama. Maganda example niya. Di ba si Lot? Nagkaanak sa 2 anak niya. Tama ba yun? Di ba, sabi ng mga anak niya, halika, ikaw ay sumipi ngayon, lalasingin natin yung tatay natin sapagkat wala nang natira sa mundo. Natunaw na ang Sodom at Gomorrah, lalasingin ko si tatay, tatabi ako sa kanya. Sabi naman ng panganay, tinabihan ko si tatay kagabi. Ngayon naman, lalasingin natin, ikaw naman. Tama ba yun? Ipinakita ng Diyos doon ang karumihan ng tao. Hindi para tularan. Kaya tama ang sinabi ng Biblia, para ituwid ang tao. Amen. Tama siya, pero mali. Sapagkat yon ay nilahad upang hindi sundan ng tao na may banal na pagkatakot sa Diyos. Glory to God. Kaya hanggang sa bandang huli, the Ammonites and the Moabites failed. Bakit? Anak sa incense eh. Hindi naman sila nilingap ng Diyos. Bagamat, nung naglalakbay ng Israel, hindi pinagalaw ng Diyos sapagkat lahi ni Lot. Lahi ni Abraham. Pero they were not recipient of the blessings of God. Kaya, don't let your children miss the blessings of the Lord. Kaya in John chapter 2 verse 5, the servants obeyed. Tingnan mo yung katabi mo. Obedient yan. Obedient yan. Laging kasama sa gawain yan. Naglilinis sa church. Nagluluto. Naglilinis ng plato. Si Danny lang yata naglilinis ng plato. Mula ngayon, Pastor, kasama na ako sa Marta. At ako rin si Maria. Luke chapter 10. Ano yung gagawin mo sa linggo? Magdadala ng bunga ng iyong lupa. Wala naman kaming lupa, Pastor. Ano ba nasa paso? Baka meron doon. Hallelujah! Kung may gabi, luto mo. Huwag mo naman dali ng gabing hilaw. Masarap yan. Huwag lang napakaanghang inanay. Kalabang ko yun. Mary, believe! Ikaw rin, manampalataya kasi Maria, naniwala eh. Alam niya ang gagawin ni Jesus, pagkamat ito yung unang himala, alam niya, nananampalataya siya. Sapagkat bakit? Bakit alam ni Mary? Pasimula pa lang hindi pa siya ala pang aron sa tiyan niya eh. Naniwala na siya sa sinabi ng Diyos. Ikaw ay pinili ng Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng sanggol sa iyong tiyan. Ha? Hindi daliri nga, hindi nahawakan ni Joseph eh.
Magkakaroon pa ako ng baby sa tiyan? Kaya hiwalayan sana ni Joseph yun eh. Kaya lang kinausap ng Diyos sapagkat sisiglang banal sa Diyos. Tayo, sisiglang banal sa Diyos. Bakit? Sabi po ng Biblia, know ye not, you are the temple of God. Titira ba ang Diyos sa marumi? Kaya dapat linisin mo yan. Nandyan, pero baka hindi tumagal. You cannot mix yourself with unrighteousness. Though the servants obeyed, Mary believed, yung last, God moved. Gusto mo po ba yan? Hallelujah, and we are about to finish. Sabi po ng Biblia, gusto mo ng kagalingan? Ito po yung pangalawang example ng tumalima. If you will diligently hearken to the voice of the Lord thy God, pakikinggan mo. And will do that which is right in His sight, gagawin mo ng tama. And will listen to and obey His commandments. May kasunod pa. And keep all His statutes. Sabi niya, I will put none of the disease upon you, which I brought upon the Egyptian. For I am the Lord who heals you. Amen. Amen. Simple lang naman ang Diyos kung mag-utos. Ang prescription niya, kung gusto mo ng malusog na katawan, gusto mo ng malakas, gusto mo ng masigla, glory to God. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Sabihin mo nga, Lord, open my ear to hear you. Diligently hearken to the voice of the Lord your God, and will do that which is right in His sight. Lahat nangangailangan ng tulong ng Diyos. Gawin mo, amen! And will listen to, makinig ka sa Diyos, at sundin mo. So total obedience is required. Amen. And keep all His statutes. Mananatili kang sumusunod, lumalakad sa panuntunan ng Diyos. Sabi niya, I am the Lord who heals you. Bago lang po tayo magtapos, naalala ko po isang kaibigan, madalas makulit yung kaibigan na yon. Kinukwento niya lagi yung professor niya. Tuwing magkikita raw sila, naalala niya yung sinabi ng professor niya. Sir, hanggang ngayon malakas ka pa rin na. High school pa ako. Malakas ka hanggang ngayon. Nagtatrabaho na ako at may anak, malakas ka pa rin. Alam mo, sabi raw ng professor niya, simple lang. Sumusunod ako sa doktor ko. Hallelujah. Ang sinasabi ng doktor, maganda. Ang sinasabi ng doktor, maayos. Ang sinasabi sa kanya ng doktor, tama. Sinusunod niya. Kapatid, ang mga mananampalataya, nasasabi ba yan? Ang lakas-lakas mo na kapatid. Siyempre, alam mo naman, sanay akong magtrabaho, mahilig akong mag-workout. Talaga namang sayaw na sayaw ito sa TikTok. Exercise. Diba? Pansinin mo ang mga mananampalataya. Pag sinabi yung kanyang katangian, the credit is not given to God. Either to somebody or to himself. Kapatid, ang gusto ng Diyos, hallelujah, sapagkat siya ang dakilang manggagamot. Your healing for your body, the restoration of your body, soul, and spirit belongs to God. Trust Him. Tayo pang lahat ay tumayo. Kapatid, ang panawagang ito ay para sa lahat.
salvation to the lost, health and healing to those who are sick, prosperity to those who are financially ill. Naalala ko po, nung bago-bago pa ako mananampalataya, naririnig ko na ito. Pero parang bago lang sa iba. I was made to praise you. I was made to glorify your name. In every circumstance, to find a chance to thank you. I was made to love you. I was made to worship at your feet and to obey you, Lord. I was made for you. Kapatid, yung awit na yon, napakagandang tingnan. Pero gusto ko pong bago tayo manalangin. Ang Panginoong Yesus po nagpahayag ng pagsunod, total obedience. At ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod. Luke chapter 6, verse 46 to 49, nandiyan po yung verse 47. Sabi po dyan, whosoever cometh to me and heareth my saying, pakinggan mong mabuti kapatid, sapagkat ikaw yan. Ipagmalaki mo, ako yan! Ginagawa ko yan! Sinusunod ko yan! Pagmalaki mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Whosoever cometh to me and heareth my saying and doeth them, I will show you to whom he is like. Hallelujah. I will show you to whom he is like. Sabi po ng Panginoon in verse 48, succeeding verses, he is like a man which built an house and dig deep and laid the foundation on a rock, and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. Verse 49, but he that heareth and doeth not. Hindi ikaw yon, is like a man and without foundation, built an house upon the earth. The ruin of that house was great. Tayo pa'y manalangin. And I'm calling all saints now. Believe God, be willing to obey, and follow our Lord Jesus. The invitation, if you will willing and obey, you will eat. And in submission, kapatid, hallelujah. Ikaw na nawawala, di mo alam ang pupuntahan mo, naliligaw ka, lalapit ka ngayon. Ikaw na may sakit, ano man ito? O meron kang mahal sa buhay na may sakit, ano man ito? O meron kang nais na idulog sa Diyos, ano man ito? Crippling disability, ailing for long, bedridden and in coma, terminal disease, infectious disease. At ang sabi, bilang na ang buhay niya. Days are numbered. Tinalingan. 1 linggo. 2 linggo. 1 buwan. Kung hanggang ngayon buhay pa, ipanalangin mo, binibigyan ng pagkakataong mabuhay ng Diyos. At kung ikaw naman ay wala, kapos, isang kahig, isang tuka, sinasabi ng marami, pero hindi ikaw yon, sapagkat mayroon kang Jehovah Jireh. Meron kang Jehovah Rohi. Meron kang Jehovah Rapha. Meron kang Jehovah Shalom. And Lord Jehovah is your God. May katugunan ka. Salamat sa iyo, Diyos, at sa umagang ito, lahat po ng mga hindi alam ang pupuntahan, hindi nila alam ang kanilang buhay, naliligaw, naguguluhan, ibalik mo sa iyong sinapupunan, Panginoon, sapagkat naparito ka upang hanapin yung mga nangawawala. The lost soul, O God. Wika po sa iyong pahayag, yung 99 na tupa iiwan at hahanapin yung isa.
Ganun kahalaga ang kaluluwa sa iyo. At ang wika mo, kung makita ito'y nagkakaroon ng kagalakan. Ganun din ang kaluluwang bumabalik sa iyo, sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, subalit ang kaloob mo, Panginoon, buhay na walang hanggan. The gift of God is life eternal. Iahon mo siya sa maruming pamumuhay. Marinig niya ang ebanghelyo, the gospel of Jesus, the gospel of God. Kaya po ang sabi sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Lord, that power of God unto salvation be upon the lost soul today. Iligtas mo siya, Lord. Makita at makilala ka niya na Panginoon at tagapagligtas. At sa iyo, kapatid, na nagnanais ng buhay na walang hanggan, inaanyayahan kita. Lumapit ka sa Panginoon at sumunod ka sa isang maikling panalangin. Maikli, subalit nais kong malaman mo. Si Pedro ang lumubog, ang tanging isinigaw, Lord, save me. And God saved Peter. Ikaw ngayon, tulad ng nakapako, nakatabi ng Panginoong Yesus, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong paraiso. At tinugon mo agad, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Let the soul today, hallelujah, who is asking for adoption, receive salvation of soul. The atonement of soul and body. Lord, iligtas mo siya. Sabihin mo, kapatid, Panginoon, ako'y nagkasala. Hindi nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Nagsisisi at lumalapit sa iyo ngayon. Patawarin mo ako. Iningi ko ng tawad ang lahat ng kasalanan sa buhay ko. Inihingi ko ng tawad ang lahat ng karumihan, ang lahat ng kamalian. Linisin mo po ako ngayon. Ikaw na ang paglilingkuran ko. Ikaw na ngayon ang Diyos ko. Ikaw na ngayon, hallelujah, ang masusunod sa buhay ko. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Inangkin kita. Paglilingkuran kita. Ikaw na ang hari ng buhay ko. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, ang sinumang sa Kanya'y tumanggap, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa makatwid bagay yung sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Lord! Ampunin mo nga po ang kaluluwang yaon na lumapit at tumalima at dumalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. In December, kapatid, lahat ng may sakit, anumang sakit at karamdaman meron ka, terminal sickness, or you are in coma, or somebody dearest to you is in coma. Let there be a miracle, O God, today sa kanilang mga hinihingi. Lahat po ng namamagitan ngayon sa mga may sakit, Lord, yung mga may mahal sa buhay na may sakit. May cancer sa kanyang dugo, may leukemia, may kidney failure, may ulcer, may heart disease, may mental illness, may heart problem, may diabetes, may crippling disease, di makalakad, di makatayo, sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat ng sakit sa kanyang katawan. Hinihiling namin ngayon, miracle of healing. Sapagkat ikaw ang aming Jehovah Rapha, miracle happen now. Lahat, maging ang kapatid namin online, at mga kapatid na naririto sa sanktuaryo, sapagkat di ka po nagtatangin ng tao, miracle is now released and granted, I believe, in the name of Jesus. Walang sakit at karamdaman na mananatili, sapagkat nang ang Israel palayain mo sa pagkakaalipin
sa Ehipto. Wika po ng aklat ng awit 105. Dala nila ang kayamanan, the silver and gold, at walang mahina sa kanila. The miracle of healing took place right there in Egypt, kung saan sa bahay ay pinahira ng dugo at nagkaroon ng mass healing, mass restoration, miracle to every believer of the Lord during the Passover. And we believe, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na masagana, pasasaganahin mo ang lahat. At ang nagkakautang ngayon, meron man, makakabayad. Or if there need to be write it off, my Lord. Burahin ang kanilang pagkakautang. At sa oras na ito, Panginoon, ibukas ang bintana ng langit. Padaluyin sa kanila kasaganaan na ipinangako mo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, inangkin namin. Katugunan even those mga nais na hindi namin nabanggit, healing in Jesus' name. Amen. Amen.